Today, we join the whole Catholic Church in celebrating the special day for us, Catholics, Christians, and of course, children of Mary, as we celebrate the feast of her nativity, ang birthday ni Mama Mary. Kaya, ang Diyos ang pinasasalamatan natin ngayon sa biyaya ni Maria. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa biyaya ng ating mahal na ina. Thank you, Lord, for the gift of Mary. Alam naman ho natin na, pero magugulat ho kayo sa ating gospel na binasa. From the very start pa lang ng gospel, we will be surprised. And maybe we will ask, bakit ito ang gospel? This is how the birth of Jesus Christ came about. Ang pinagkukwentuhan natin ay ang kapanganakan ni Jesus. Pero ang pinagdiriwang natin ngayon ay ang kapanganakan ni Maria. Dahil tatandaan natin na hindi mapaghihiwalay ang kwento ng magnanay na ito. Kaya merong Maria na inihanda ang Diyos sa mundong ito dahil merong Kristong inihahanda rin ang Diyos para sa kaligtasan ng tao. That the life, the meaning, the purpose, the fulfillment of the life of Mary happened because of the life of her son Jesus. Yun ang buhay ni Maria. Kaya nga kapag tayo po ay nagtatanong sa mga nanay natin, pag magbe-birthday na, pag magbe-birthday ang mga nanay natin, tatanungin natin, Mami, Nay, anong gusto mong regalo sa birthday mo? Kayo ba tinatanong nyo pa sila? O nakalimutan nyo na? O pinapalampas nyo na lang ang birthday nila? Pag tinatanong natin, anong gusto mong regalo? Anong paboritong sagot nila? Naku, ito naman, wag na. Yan ang sagot ng mga nanay, wag na. Ano ang gusto mo? Wag na nga. Sige na, ano bang gusto mo? Gusto mo ba ng damit? Wag na. Basta yung pink ha. Wag na daw, pero may kulay. Pag sinabi mong, punta tayo doon, dali, wag na, magastos. Kailan ba? Because para sa magulang, lalo na sa nanay, wag na. Wag na ako. Wag mo na akong intindihin. But of course, at the back of her mind and her heart, ano ko yung regalo sa akin ng mga anak ko? Meron kaya kaming celebration ng mga anak ko? And Mary as our mother, she is also longing for something from us. She longs for something from us. At isa lang naman ang hinihingi ni Maria bilang nanay. Isa lang naman ang kanyang hinahangad bilang nanay. Ito ang lagi niyang bilin. Ito ang lagi niyang hinihingi sa mga tao. You go to my son, Jesus. You love my son, Jesus. You obey my son, Jesus. Yun ang kaligayahan ng isang ina. Yun ang kaligayahan ni Maria, ang makita tayong nagpapaka-Kristiyano. Ang makita tayong nagmamahalan. Sabi nga, I remember nung bata ho kami, bigla ko naalala ngayon, nung bata kami ng kuya ko, siyempre, nagkakaroon kami ng mga pag-aaway. Hindi ko makakalimutan ito. Nag-away kami ng kuya ko. Alam niyo kung bakit? Dahil lang sa text. No? Yung laruan dati noon, yung text, yung mga nakaka-relate sa text, yung mga pelikula pa, yung mga iba-iba, si Zuma, yung may mag-aagawan pa kayo ng pamato doon. So nag-away kami. Yung kuya ko, nag-iipon ng text sa box ng sapatos. Iniipon niya doon isang araw. Ako ang bunso, di pinakialaman ko. Naku, nabatukan niya ako. Dumating ang nanay ko, siyempre, inunahan ko na ang kuya ko magsumbong. Sabi ng nanay ko, ba't umiiyak ka? Si kuya, binatukan ako. Alam niyo, ginawa ng nanay ko. Kinuha niya isang kahon ng text. Sinunog niya yun sa harapan ng kuya ko at ng mga kalaro niya. Ako naman nasa gilid, Pero hindi natapos yun. Isang araw, nakita niya kaming talagang magsusuntukan. Alam niyo ho, totoo ito. Sabi ng nanay ko, nagalit. Ito, 2 kutsilyo. Sige.
buhay pa ako, nagpapatayan na kayo. Masakit yun sa isang magulang. Kaya magpapatahimik siguro sa isang magulang bilang pare, nakakita na rin ako ng isang magulang, ng isang nanay, na hirap mag-let go. Because up to the last breath na lang siguro niya, and up to the last second ng buhay niya sa mundong ito, ang iniisip niya pa rin ay ang mga anak niya. Kapag binulungan niya siyang, sige na ma, okay na kami. And that's the time na mapapanatag siya. And I think, hindi naman natin dapat kailangang antayin yon para maging payapa, panatag, at masaya siya. Kaya nga bilang nanay natin, ito naman sana wag nating kakalimutan, bigyan natin ng oras ang ating mahal na ina. Dalawin natin siya. Kausapin natin siya. Kaya sabi ko kanina sa misa ko sa parokya, dumaan namang na kayo sa harap ng simbahan, pumasok na kayo. Give time for her. Always visit her as our mother. Hindi lang sana puro online. Magsimba rin tayo. Kasi sa totoong buhay, ngayon, yun na rin ang umiiral. Dinadalaw nyo pa rin ba ang nanay at tatay ninyo? Si ba ay pinupuntahan nyo pa rin? O tama na sa atin ang video call? Tama na sa atin ang text na lang? Tama na sa atin ang tawag na lang? Nahihirapan na nga sila eh. Hindi lang tayong nahihirapan pag kinakausap sila, nagagalit pa tayo, ma, ibuksan mo yung camera, lakasan mo kasi, lumayo-layo ka ng konti, ilapit mo sa tenga mo, nagagalit pa tayo sa kanila. Hindi lang tayong nahihirapan, sila rin. You know, as we continue this celebration, my dear friends, every day, ito naman ang dasal ng bawat ina. At ito ang dasal ng ating mahal na ina. Na sana, we live not only to fulfill our dreams. We live not only to compete, to become successful. As Saint Mother Teresa of Calcutta said, we live not only to become successful, but to become faithful. Ito ang kaligayahan ng isang ina. Ang makita ang kanyang anak, hindi lang umasenso, kundi naging mabuting tao. Hindi lang nakaipon ng malaki at marami, kung hindi nagsikap mabuhay ng mabuti. May our Blessed Mother, Mary, would continue to guide us, would continue to help us to always become closer and closer to her Son, Jesus. Just like the life of Mary, may our life truly achieve the real meaning, the real purpose by serving and loving the Lord Jesus. Amen. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.